Meron po akong ikukwento sa inyo mga kababayan patungkol po sa nakasagutan ko, nakalabang kong 2 DDS po kaninang madaling araw. Patungkol po sa balitang ito mga kababayan. Balik kasi nakikinig po ako dun sa live nila at talaga pong napilitan akong umakyat dahil nagpantig po yung tenga ko. So sana po tapusin niyo po ang video natin dahil meron po akong paraan ng pagsagot sa mga DDS na ituturo sa inyo sa video na ito. At sana po malike nyo upang maraming makakita po ng ating video at marami pong makakita ng ating paliwanag. So balik kaninang madaling araw, nakikinig po ako sa live ng mga DDS at talaga pong nagpintig po yung tenga ko. Dahil sa live nila, nabanggit nila ang balitang ito. Ayan po, babasahin ko sa inyo. Ang sabi sa balitang yan, drug den sa Malacanang complex ni raid isa timbog. Yang balitang yan ang ginamit nila para sabihin nila sa I think mahigit 200 or less than 200 yung nakikinig sa kanila. Sinabi nila doon na nagpapantig talaga ng tenga ko, nakapasok na raw po sa palasyo ng Malacanang ang droga. Mismong palasyo ng Malacanang po ang sinasabi nila. So sabi ko, mali yung balitang yun. Tapos, sabi ng isang kausap niya na DDS, kasi bangag ang presidente, kaya nasa palasyo na ang droga. Doon po ako pumitek. So, napilitan akong umakyat, nag-request akong umakyat, at doon ko po sila binardagol talaga. Dahil, napakasinungaling po nung sinabi nila. Unang-una, ang sabi sa balita, Malacanang Complex, hindi po sinabi sa palasyo ng Malacanang, hindi po sinabi sa loob ng Malacanang. So, isang malaking kasinungalingan po yon. No? So kasi ini-emphasize nila at ito po yung pinaka-delikado talaga. Meron silang daang-daang viewers, ini-emphasize nila ang isang kasinungalingan. What if lahat yon maniwala or kahit kalahati nun maniwala and then i-amplify, dadami ang nagpapakalat ng kasinungalingan. No? Sinabi nila sa loob ng Malacanang, isang malaking kasinungalingan, hindi totoo, kaya po inakyat ko. Sabi ko sa kanila, hindi yan sa loob ng Malacanang. Sa labas yan ng Malacanang. May mga barangay or may mga community kasi na nakapalibot sa Malacanang at doon po yung pangyayaring yon. Tapos, yung pinaka nagpapantig ng tenga ko talaga at napikon ako nung sinabi nila na kaya na sa Malacanang na raw ang shabu dahil bangag daw po ang presidente. Kaya naman umakit ako at ipinakita ko sa kanila ang balitang ito, mga kababayan. Etong balitang ito, 9 suspects fail for illegal drug ops within Malacanang complex. This was June 21, 2019. Ayan. So isinampal ko yan sa pagmumukha nila para ipakita sa kanila na ito ay nangyari din nung panahon ng presidente nila. Sino bang presidente ng 2019? So diretsahan ko silang tinanong, kung sinasabi nyo bangag si PBBM kaya andyan sa malapit sa Malacanang ang drug den. So ano pala yung presidente ng 2019 at sino yung presidente ng 2019? Lahat sila natameme, natulala. Dahil napaka-bias nila. Pinakita ko at alam nyo, ito talaga ang pinaka-importante. Alam nyo, sa totoo lang, mahirap no, na nakikipag-away, nakaka-stress. Pero kung hindi po natin sasagutin yun, 200 na tao or less than 200 na tao ang nakikinig sa kanila at kung sila lang ang narinig kaninang madaling araw, malamang sila lang yung pinaniwalaan. Kaya ipinaalala ko sa kanila, noong 2019 nangyari din yan at sino ang presidente noong 2019? Bangag din ba siya? Kaya, alam nyo mga kababayan, dapat maging matinik talaga tayo at matalas sa pakikipag-deal dito sa mga DDS na to or pakikipag-usap, no? Sa pakikipag-debate dahil kung hindi, talagang baka sila po yung manalo at sila talaga yung papaniwalaan. Kita nyo, eto, wala silang naging imik dito noong 2019. Noong 2019, nung nangyari yan, wala silang imik. Ang palusot nung isa, mamaya ikukwento ko sa inyo yung palusot. So, nung pinakita ko sa kanila ito, sinampal ko sa mga pagmumukha nila, wala silang naisagot na tameme yung isa, pinababa na nung kanyang, ewan ko kung boyfriend niya yun or kamag-anak niya. Narinig namin, bumaba ka na dyan. Dahil maling-mali eh. Ipapahiya ko talaga sila. Sasabihin nila na bangag si PBBM dahil sa balitang may nahuling drug den or isa na involved sa drugs malapit sa Malacanang. Pero, wala silang imik dun sa nangyari ng 2019. Siyam ang nahuli. Considering, no? Ito, kukwento ko na sa inyo yung palusot ng isa. Kaya nga nahuli, itong palusot ng isang DDS, si Efren ng pangalan. Sabi ni Efren,
Kaya nga nahuli kasi may war on drugs daw si PRRD noong 2019. Di lalo niyang pinakita na failure ang war on drugs. Imagine, sinasabihan na lang bang si PBBM dahil may nahuling drug den na malapit sa Malacanang? Tapos nung pinakita ko sa kanila na meron din ganyang balita nung panahon ni PRRD, ang palusot nila, kasi may war on drugs kaya nahuli. Kung i-analyze niyo mga kababayan, lalo lang pinakita na failure ang war on drugs ni PRRD. 2019 nangyari, 3 years after niyang manungkulan. Saka lang nila nakita. 2016, ang lapit sa Malacanang, ang tindi pa ng war on drugs noon, extreme. Ang pangako niya, 3 to 6 months. Pero, after 3 years pa nilang nahuli yon. So, sa makatuwid, habang nanunungkulan yung pinaka-kamay na bakal sa palasyo ng Malacanang, sa loob ng 3 taon, wala siyang kamuang-muang under his nose, may nagbebentahan ng shabu malapit sa Malacanang. Diba si Efren, he just made himself look worse and aanga-anga. Yung pang ginawa niyang palusot, kasi may war on drugs daw noon. So kung pagkukumparahin natin, susundan natin yung logic ni Efren, nung DDS na nagpalusot, kung susundan natin yun, sabi niya, kasi may war on drugs noon, kaya nahuli. Di mas worse at ineffective yun. Dahil sa panahon ni PBBM ngayon, wala pang war on drugs, pero may laban kontra droga, no? Yung usual na ginagawa ng mga polis. Pero, sobrang effective dahil hindi kamay na bakal yan, walang extreme na gera kontra droga, pero nahuhuli. Nasasawata. Nagigets niyo yung explanation ko? Yung palusot ni Efren, kasi nga may war on drugs. Then let's compare it to PBBM. Wala man war on drugs, pero nahuhuli. So, paano pala kung nagkataong walang war on drugs noon si PRRD? Di baka hindi nahuli yun. Yung drug din na yun, noong 2019, mga kababayan. And eto nga po yung reason kung bakit failure at ineffective yung war on drugs na yun. Dahil hanggang ngayon, nandiyan pa rin, di ba? Dahil hindi talaga nila nasawata. At ngayon, nahuli pa nga. So, ayan mga kababayan, no? Magagaling sa mental gymnastic at mga palusot ang mga DDS, pero kung hindi tayo matinik at hindi tayo gagamit ng talas at talino, magmumukha po silang ang tama kapag nakapagdebate tayo sa kanila, magmumukhang sila ang tama at tayo ang mali. Pero ang totoo, bias, mali at kasinungalingan po yung pinapakalat nila. Imagine, sasabihin nyo na, kasi baka hindi presidente kaya andyan na sa Malacanang. Tapos, nung pinakita ko sa kanila yung balita noong 2019 na meron din ganyan, hindi nila matawag na bangaging presidente noon. So, di ba bias? Yung isang babae na tameme, ng asar na lang, yung isang lalaki, nagpalusot. Nakaka-stress po at nakaka-frustrate ang pakikipagtalo, pakikipaglaban sa mga DDS, pero kailangan po natin gawin dahil kung hindi, narrative po nila ang susundan ng mga tao, panghahawakan ng mga tao at paniniwalaan ng mga tao. Sa totoo lang, minsan nakakapuyat pa nga po. This is battle of the narrative, mga kababayan. Mga troll na nagpapakalat ng maling narrative, mga DDS content creators na gumagamit ng mental gymnastic, palusot at kasyungahan para pagmukaing mabango, magagaling ang kanilang mga idol at pasamain ang gobyerno, si PBBM, sila Attorney Leni Robredo, sila Senator Bam Aquino. Yan po ang labanan ngayon. Kaya kung malambot ang puso natin at tayo ay weak, matatalo po tayo. Kaya kailangan maging matatag, maging matapang palaban, at higit sa lahat, maging matalas at matalino sa pakikipagdiskusyon sa mga DDS na ito. Dahil, again, this is battle of the narratives. Kung sino yung accurate at saka eloquent na mag-express ng paliwanag na rasyonal, tama at matino, yun ang susundan ng mga Pilipino. Yun ang paniniwalaan. Kaya yung mga may kakayahan dyan na makipagdebate, lumaban sa mga live forum, gawin nyo na po. Dahil kung hindi, mamamayagpag ang mali, kasinungalingan, fake news, fallacies, red herring, at kung ano-ano pang mental gymnastic na paandar nila. Maraming salamat mga kababayan.
Lalo na kung ikaw ay nakarating sa part na ito, tinapos mo ang video, nakatulong po yan. At maraming salamat sa pag-like mo sa video natin. Makakatulong po yan para maraming ma-reach ang ating content at maraming makaalam ng aking paliwanag at binahagi. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Marami pong salamat.